Okay, a very blessed afternoon, almost evening. Okay, bali 9 minutes before evening, before 6 p.m. So, good evening na po no sa ating lahat, and I'm so happy na itong araw na ito ay hindi po ganoon kainit. Mainit pero hindi as yesterday, you know. So, ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo. Kasi araw ngayon ng linggo araw po ngayon ng Sunday. So, it's my observation. Wala po akong papangalan ng religion. I will never ever do that here. This is a no naming names channel. But at least if you have some hints and clues, nasa sa inyo na po yun. Just keep it to yourself and just don't say anything, no? And wag na rin po kayo mag-comment kung magpapangalan tayo. Pero kasi what I'm after is those lessons that we can get from those not so very good actions by some people regarding their views on their religion and their how do you call this? And their way of treating others. Nakikita ko po kasi yan. So, dito po sa Kamaynilaan, marami tayong simbahan na no naming names din, okay? Marami pong simbahan dito na magaganda, magagara. Okay? So, alam naman natin pag sinabing, ito, pwede kong pangalanan to because majority pumupunta dyan sa may bandang Quiapo. Alam na natin yung simbahan dyan, no? So, dyan, marami dyan. Natutuwa ako dyan kasi marami dyan, mga pangmasa kasi yan eh. You know what? Maganda mag-evangelize dyan. Oo, may maraming makikinig sa'yo dyan. Oo, kung talagang gusto mo lang. Mainit kasi yan. Kaya tama na ako sa YouTube. Okay, so, nakita ko po kasi, while sabi ko nga mayroong mga pangmasang simbahan, meron ding mga sosyal na simbahan. Okay, so, ito po observation ko lang to. And if you are honest enough to observe things, mag-a-agree kayo sa, di ba? Like this one, kapitbahay namin. Oh, dito rin sa Maynila, syempre. Saan ka magsisimba? Oh, di ba? Nakabihis na bihis siya. Ay, doon sa blank. No naming names. Sosyal doon. Maraming mayaman na sumisimba doon. Oh my, OMG. Di ba? Kaya pala sabi ko, pupunta ka pa ng QC, ayaw mo rito sa Manila, sasakay pa siya. Sa bagay, QC man yun, malapit lang yun. O, Sosi. Meron din sa Makati, mga sosing simbahan. Diba? So, what I mean is, sisimba ako doon kasi maraming class, maraming mayaman. So, merong mga classification ang bawat gusali, simbahan, and all that. You know what? Pero, iisa lang naman yung kanilang ritual na ginagawa. Merong pangmasa, merong ganyan ba ang diba? So, ito, observation ko lang ito. While, ito makinig naman kayo sa akin. Makinig naman kayo sa akin now. While, ito ay general para doon sa old religion na kinamulatan natin. May sasabihin naman ako sa inyo. Observation ko rin sa mga pastor. Mga institutional churches. May sasabihin naman ako sa inyo. Ganyan din sila. Ito, heartbreaking itong kwento na ito. But I really want to share this with you guys because dito makikita ninyo kung ano yung pwedeng maging asal ninyo kung hindi nyo binantayan ang inyong faith kay Lord. Okay. It all started in a very humble beginning with this pastor na naging pastor ko. Sad to say. But, oh wow. Okay, we learn a lot from experience. So, kukunin ko na lang siyang opportunity na natuto ako. May natutunan din naman ako sa kanya, pero mas marami ako natutunan sa kanya about perseverance. Dahil pinagtsiga namin ang ugali nito, taong ito, no? Pero, heartbreaking itong kwentong ito because yung matanda na sa simula pa tumulong sa kanyang ministry, heartbreaking kasi yung matanda ngayon na 82 anyos na. Merong hinanakit na kung kailan siya tumanda, parang hindi na raw siya pinapansin nito.
Ang kwento ng matanda sa akin, nandun pa ako noon siguro this happened around 2015 to be exact, no? 2015, so 9 years ago. O 2014, kanalam po natin, hindi ko po, I cannot give you the correct year, no? Exact year ako sana. Siyempre, alam nyo yung, meron sila yung tawag dito, pagka ikaw ay darating doon sa gate ng kanilang institutional church, merong magkakamay-kamay. Yung parang shake hands, diba? Shake hands, ganon. O so, nagkaroon ng mga inatasan doon na parang pag may dumarating kakamayan, lalo na yung mga bago. Especially mayayaman na mga bagong invites. So sad. Ito po nangyari. Itong pastor daw na ito, na nahalata namin talaga ang pagbabago. Siguro gradually, yes, to be exact. Kaya sabi ko, bantayan din natin ang mga kilos natin. Baka tayo mismo naging ganun na. Gradually, doon sa, hindi po doon sa gate na, hindi na po sa gate. Doon mismo na sa bukana ng simbahan nila. Nakita raw, nung paakyat daw sila ng hagdanan, nakita raw niya nandun pa yung pastor. And then, nung malapit na raw sila, na sila na yung kakamayan, biglang nawala. Anong indication nun? Ayaw sa amin, ayaw na kaming kamayan. Samantalang dati, we help him a lot sa kanyang ministeryo, sa kanyang ministry. It's so sad. That's heartbreaking, kung tutuusin. Kaya sabi ko, bantayan natin yung mga sarili din natin. Ngayon, balik tayo sa Panginoong Hesukristo, the God of love, the God of being, the God na nagpaka-humble, nagpakababa. Walang katumbas, walang kapara, walang kaparis ang Panginoong Hesukristo. Nagpakumbaba siya. Remember the night bago po siya ibitray ni Judas. Siya po ay kumuha ng basin, naghugas ng maalipong mga mababahong paa. Ng mga paa ng disipulos niya. Diba? Nagpakababa siya. Kung ako na inyong Diyos ay nagpakababa, kayo pa kaya ng mga creation ko? Sabi niya sa mga disciples, diba? So, yan po sinasabi ko. Bakit itong mga pastor na ito? Punong-puno ng pride. Siguro, alam nyo, ito pa po, pinagmamalaki ng pastor na yan na matagal na raw yung hawak ang Biblia. Hindi ba niya alam, ito makinig pong mabuti, lahat ng believers ni Jesus pwedeng maintindihan ng Biblia kasi naka-indwell na sa atin ang banal na Espiritu Santo. Kabilis ng oras, 7:45 na rito sa kala ko. Bala ko lang 5 minutes pero okay lang. Kung saan na rin din. So, saan na ba tayo? Ayun. Since nasa atin ng Holy Spirit, walang sino man ang pwede magturo sa atin. Ako napansin ko po, yung mga dati hindi ko maintindihan sa scripture, naintindihan ko na. Pero don't get me wrong, maganda rin po ang may pinag-aralan. Nakailang Bible school po ako, ang dami kong diploma dyan, certificate dyan, pero hindi ko po nagagamit masyado. Iba nakalimutan ko na po. Kailangan ko pang kalkalin, mag-refresh, di ba? Pero hindi ko na po gagawin yun, sapat na po sa akin ang leading ng Holy Spirit. Ayun, pinagmamalaki niya, matagal ko nang hawak ang Biblia, gano'n. So nakikita ka na ng kayabangan. Pag gano'n, try to think, ano ba ang the best way? Just focus on Jesus and let the Lord lead you. Bahala na si Lord sa'yo. Diba? Basta sabi ko po, kasi ang atin pong pananampalataya talaga, lagi may kalakip na gawa. Hindi po nagliligtas yung gawa, pero automatic, nakikita po yan sa atin bilang mga changed persons. Hindi po pwede sabihin na, sabi nga nino, hindi po contrast yung kay Pablo at kay James. Sinasabi po ni James na kung ikaw ay totoong mananampalataya, lagi may magandang bunga na gawa. Ano lang po gusto sabihin ni James. Hindi niya kinokontra si Apostle Paul na nagsasabi na naliligtas ang tao sa faith lang. Okay, so yun lang po gusto ko sabihin sa inyo. Si Jesus, mahal niya lahat ng tao. Amen? Actually, pinasisikat niya ang araw sa mabubuti at sa masama. Pero itong gusto po sabihin sa inyo, sa ating mga Kristiyano, sa mga unbeliever, okay lang po yung kwento kanina, yung opening ko po kanina. Talaga okay po yan. Pero sa ating po mga mananampalataya, hello, believers po tayo. Hindi tayo dapat kakitaan ng mga ganyan, mga ganon. Kaya, pero hindi po talaga maiwasan dahil itong mundong ito nagbabago na po talaga. Okay? Napansin ko po yan. At talagang, wala pong mga nakasulat sa Biblia, matutupad pong lahat ng talaga na.
Okay, so kung hindi pa kayo subscriber dito, maluwalhati ko po kayo at malagot ko po kayo inahanyayahan na i-subscribe nyo na and click the notification bell. Pag-share itong video nito, marami po mong benefit talaga dahil ang Panginoong Jesucristo lang po ang bida dito, wala na pong iba. Okay? So, maging happy po tayo lagi at alam natin si Jesus, siya nagli-lead sa atin. Salamat, and Jesus truly loves us all.